Ang Manila Airport ay puno ng ingay ng mga gulong ng maleta, mga anunsyo sa taas, at pagod na mga pasahero na naghahabaan sa linya. Sa gitna ng karamihan, isang lalaki na nakasimpleng puting polo shirt, maong, at baseball cap ang tahimik na naglalakad patungo sa immigration counter. Tahimik ang kanyang presensya, halos hindi napapansin. Sa karamihan, mukha siyang ordinaryong middle-aged na biyahero lang. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao. Pero dito sa checkpoint na ito, walang mukhang nakakilala sa kanya. Hindi ang mga opisyal sa likod ng salamin, hindi ang mga staff na naka-uniform, kahit yung mga sumisigaw ng next. Bilisan sa mga pasahero. Next. Bilisan mo. Sigaw ng isang immigration officer habang kinakaway ang mga tao pasulong. Nang makalapit si Manny, maayos niyang iniabot ang kanyang passport, magalang ang mga mata tulad ng dati. Halos hindi tiningnan ng officer ang passport, saka siya, naningkit ang kilay. Ikaw, lumayo ka muna, utos ng officer na matalim ang boses. Bahagyang ikiniling ni Manny ang ulo, nalilito pero kalmado pa rin. May problema ba, sir? Tanong niya ng mahina. Ngumisi ang officer. Problema? Mukha kang hindi bagay sa linya na to, hintay ka sa labas hanggang tawagin ka namin. Naiintindihan? May mga bulong at halinghing sa linya. May mga pasaherong nagtaas ng kilay, pero walang nagsalita. May isa pang officer sa tabi na tumawa, umiling-iling. Sinubukan ni Manny na linawin, kalmado pa rin ang boses. Sir, kumpleto po ang documents ko. Pareho lang po akong naglalakbay katulad ng iba. Hindi niyo po ba narinig? Sigaw ng officer habang sinara ng malakas ang passport. Sa labas na. Ngayon na. Matindi ang kahihiyan, naging tense ang paligid. May mga tumitingin sa ibang direksyon, nagpapanggap na hindi nakikita. May mga nagpapalitan ng tingin, bumubulong ng mahina. Walang lumapit para ipagtanggol siya. Humugot ng malalim na hininga si Manny. Instinct niya ay manahimik para maiwasan ang gulo. Matagal na niyang naranasan ang mas malala, hapdi ng kahirapan, mga gabing walang makain, at mga taong tumitingin sa kanya pababa dahil lang sa pinanggalingan niya. Hindi ito bago sa kanya. Pero ngayong gabi, ang ordinaryong sandaling ito ay magiging hindi ordinaryo. Walang kaalam-alam ang officer kung sino ang kanyang kausap. At sa ilang minuto lang, ang mga salitang "hintay ka sa labas" ay babalik sa kanya, hindi lang sa kanya, kundi sa buong management team ng airport. Ano ang nangyari pagkatapos ay nagpagulat sa bawat pasahero sa terminal na yon. Naging mas mabigat ang hangin sa immigration hall nang sumunod si Manny Pacquiao sa utos at tumabi sa gilid. Nakatayo siya sa sulok, hawak pa rin ang passport. Mababa ang cap sa mukha. Sa paligid niya, patuloy ang pagdaan ng mga pasahero sa linya, may mga sumulyap pero agad lumingon palayo. Walang gustong makialam. Yung officer na nagtaboy sa kanya ay sumandal sa upuan, tumatawa kasama ang kasama. Akala nila pwede lang basta pasok dito na parang importante sila. Malakas na sabi niya para marinig ni Manny at kalahati ng linya. Umisi ang kasama. Nga, tingnan mo, mukhang magsasaka, baka peke pa yung papeles. Hayaan natin siyang magpawis muna. Narinig ni Manny lahat, pero hindi nagbago ang ekspresyon niya. Inayos lang niya ang cap at itinupi ulit ang passport sa kamay. Ang respeto ang kanyang kalasag, ang dignidad ang depensa niya. Pero masakit pa rin ang kawalan ng respeto, hindi para sa sarili, kundi para sa ibig sabihin nito. Naisip niya ang libu-libong ordinaryong Pilipino na nakatayo rin sa mga linyang ito, pagod mula sa trabaho sa ibang bansa, tinatrato na parang second class sa sariling airport. Nakaranas siya noon yan, anak ng mahirap na pamilya sa General Santos City, gutom na hindi makapangarap, maliit na hindi makalaban. Naalala niya noong bata pa siya, nakatayo sa siksikang palengke na walang sapatos, nagtitinda ng tinapay at tubig sa mga estranghero na halos hindi siya pinapansin. Naalala niya ang pagkakataboy, pag-insulto, minsan pagdaya sa ilang piso. Noon, nilunok niya ang sakit dahil mas mahalaga ang mabuhay kaysa dignidad. At ngayon, decades later, isang lalaki na tumaas mula sa wala hanggang world champion, senador, global icon. Pero sinabihan pa rin siya ng hintay ka sa labas. Hindi ka bagay dito. Matapang ang irony. Malapit, isang batang lalaki ang hawak ang kamay ng nanay, nakatitig ng mausisa kay Manny. Mama, hindi ba siya?
bulong niya, pero pinatigil siya agad ng nanay, hinila palapit. Walang gustong makialam sa immigration officers. Alam ng lahat. Tumingin ulit ang unang officer kay Manny, umiling. Tingnan mo, nakatayo dyan na parang asong nawala. Sana sinunod niya agad. May mga taong hindi alam ang lugar nila. Ibaba ni Manny ang tingin. Ang mga kamao na dating sumasakop sa boxing ring ay nanatiling maluwag sa gilid. Hindi niya hahayaang kontrolin ng galit. Hindi kailanman nalulutas ng galit ang problema. Disiplina ang solusyon. Naisip niya si Jinky, ang asawa, na laging nagsasabi na ang kababaang loob ay lakas. Naisip niya ang mga anak na nanonood sa bawat galaw niya, natututo kung paano harapin ang kawalan ng hustisya. At naisip niya ang milyon-milyong Pilipino na tumitingin sa kanya, hindi lang bilang fighter, kundi patunay na mabubuhay ang dignidad kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Kaya nakatayo siya ng tahimik, magalang, matyaga. Pero hindi pa tapos ang mga officer. May isa pang dumaan at tumawa. Hoy, kung tapos ka nang magloiter, baka linisin mo na rin tong sahig. Kahit maging useful ka. May tawa sa mga staff sa paligid. Kahit ilang pasahero ay ngumiti, umiling-iling. Casual ang kalupitan, walang kahirap-hirap, galing sa mga taong akala ay binibigyan sila ng kapangyarihan ng uniforme laban sa sinumang mukhang hindi importante. Sa loob, sumakit ang puso ni Manny. Hindi para sa sarili, kundi para sa bawat hindi nakikitang, hindi naririnig na biyahero na dumaan sa parehong kahihiyan ng walang laban. Hindi na ito tungkol sa kanya lang. May nagbago sa loob niya. Ang kalmadong pasensya ay naging tahimik na desisyon. Hindi siya mag-aaway. Hindi siya sisigaw. Pero hindi rin niya hahayaang matapos ito tulad ng inaasahan ng mga officer. Ilang minuto pa at magbabago ang lahat. Nakita mo na ba ang isang taong inabuso ng otoridad ng walang dahilan? Saan ka nanonood? Ay share mo ang kwento mo sa comments. Naging masikip ang hangin sa immigration hall, pero sa sulok kung saan nakatayo si Manny Pacquiao, parang nakakabuwal ang katahimikan. Sumulyap ang mga pasahero sa kanya, saka agad lumingon palayo. Universal instinct, huwag makialam. Tuloy lang. Manatiling invisible. Tumatawa ang mga officer sa likod ng counter, nagpapalitan ng biro na parang kutsilyo sa hangin. Siguradong peke ang passport, bulong ng isa ng malakas. Akala niya makakasneak siya sa mukha niyang iyan. Hindi naman mukhang importante, dagdag ng isa. Lumutang ang mga salita sa hall, at kahit hindi direkta kay Manny, alam ng lahat kung kanino iyon. Nanatiling kalmado si Manny, ibaba ang mga mata, relaxed ang balikat, humble ang postura. Mas malala pa ang naranasan niya kaysa insulto. Sa boxing ring, parang martilyo ang suntok. Mga salita. Hindi iyon makakabasag sa kanya. Pero dito sa hall na puno ng estranghero, ang hapdi ay hindi sa insulto mismo. Sa katahimikan. Walang nagsalita. Hindi ang businessman na naka-crisp suit na umiinom ng kape at umikot ang mata habang bumubulong iisa na naman tong sumusubok magdaya. Hindi ang babaeng nag-scroll sa phone, bumubulong sa kaibigan, maaga pa lang may entitlement na, tingnan mo siya. Kahit ang nanay na hawak ang anak na nakilala ang mukha ni Manny pero pinatigil siya, pinindot ang daliri sa labi. Pinili ng karamihan ang kaginhawahan kaysa tapang. At sa katahimikang iyon, namumunga ang paghatol. Para kay Manny, pamilyar na eksena. Naalala niya noong gutom na teenager sa General Santos, nakatayo sa gilid ng bakery habang ang amoy ng tinapay ay nagpapahina sa tiyan. Naalala niya ang mga taong dumadaan na parang wala siya, bumubulong na tamad siya, pulubi, walang kinabukasan. Naalala niya ang hapdi ng paghatol batay sa itsura, kahirapan, katahimikan. At ngayon, decades later, kahit na lahat ng tagumpay, titulo, panalo, Senate seat, walang katapusang gabi ng training hanggang mapagod ang katawan, nandito pa rin siya, hinahatulan hindi sa kung sino siya, kundi sa kung ano ang itsura niya. Nakatayo siya ng tahimik, pero sa loob, nanikip ang dibdib. Hindi para sa pride, kundi para sa mga tao. Dahil kung ganito nila trinato siya, isang may kapangyarihan, yaman, at recognition, gaano pa kasakit para sa mga wala nito. Ang VC na pagod na hindi na makalaban. Ang domestic helper na umuwi pagkatapos ng maraming taon. Ang tatay na nagtitipid ng barya para lang makabili ng tiket. Nakaranas siya noon.
Alam niya ang sakit nila. Sumulong ang linya. Isang batang backpacker na may headphones ang sumulyap at bumulong sa kaibigan, parang pamilyar yung lalaki. Boxer ba iyon o ano? Tumawa ang kaibigan. Hindi, kung importante yan, hindi siya nakatayo dyan na parang tanga. Kalimutan mo na. Masakit ang tawa. Hindi dahil kailangan ni Manny ng recognition, kundi dahil ipinapakita nito ang mas malalim na kalupitan ng lipunan, kung gaano kadali mag-dismiss ng iba, maghatol ng walang konteksto, at manahimik sa harap ng kawalan ng hustisya. Tumuwid ang isang officer sa booth, itinuro si Manny. Nandito ka pa rin? Hindi ba sinabi kong hintay sa labas? Bingi ka ba? May muling tawa sa hall. Bahagyang humigpit ang daliri ni Manny sa passport. Sandali, nagising ang fighter sa loob niya, yung instinct na nagdala sa kanya sa 12 brutal rounds sa ring. Pero agad niyang pinigilan. Hindi ito laban ng kamao. Ito ay laban ng dignidad. Itinaas niya ang ulo, nagtama ang tingin sa mga officer. Walang sinabi. Katahimikan ang sandata niya. Kalmado ang baluti niya. Ngumisi ang officer na babagabag sa hindi pag-react ni Manny. Ano? Walang sagot. Akala ko nga. Pero napansin na ng crowd ang iba. Ang katahimikan ni Manny ay hindi kahinaan. Lakas iyon. May kakaiba sa pagtayo niya ng matatag at hindi natitinag na nagpagulo sa paligid. Lumaganap ang bulungan. Sino ba iyan? Bakit pamilyar? Hintay, baka siya nga. Lumakas ang bulungan pero walang kumpirmasyon pa. Sa ngayon, hawak pa rin ng mga officer ang kapangyarihan. Sa ngayon, si Manny pa rin ang tahimik na figura sa sulok. Pero sa ilalim ng kalmadong itsura, nabuo na ang desisyon. Hindi siya sisigaw. Hindi mag-aaway. Pero kikilos siya. At kapag ginawa niya, maaalala ng buong airport ang gabing ito. Nakita mo na ba ang isang taong nanahimik habang inihahiya, pero tumaas ng mas malakas pagkatapos? Type yes kung naniniwala kang ang katahimikan ay maaaring maging lakas. Ang fluorescent light sa immigration hall ay humuhuni ng mahina sa itaas. Ang malamig na puting ilaw ay hindi nakapagpahina ng tensyon sa kwarto. Nakatayo pa rin ang tahimik si Manny Pacquiao sa sulok. Isang nag-iisang figura sa dagat ng mga biyahero. Ang kanyang kalmado ay nakakabagabag sa iba, nakakairita sa ilan. Tumingin ulit ang officer sa counter, umiling. Nandito ka pa rin? Hindi ba sinabi kong hintay sa labas? Matulis ang boses, puno ng pang-aasar. Hindi na tinag si Manny. Sa halip, dahan-dahang kinuha niya ang phone mula sa bulsa. Ang simpleng galaw ay nagdulot ng bulungan sa linya. Ano nang ginagawa niya? Bulong ng isang pasahero. Siguro tumatawag ng tropa para magreklamo. Tumawa ang isa. Umisi ang businessman na may kape. Good luck. Walang tutulong sa kanya. Napansin ng officer at tumawa. Ay, may tinatawagan para sa backup. Sige, tawagan mo. Tingnan natin kung may pakialam. Tinawagan ni Manny ang isang numero, mahina pero matatag ang boses ng sumagot sa kabilang linya. Bahagyang tumalikod siya sa crowd, nagsalita sa Filipino. Mga pira-pirasong narinig ng malapit, opo, nasa immigration po ako. Ginagawa ko lang po ang tama. Maghihintay po ako. Sa pandinig ng mga officer, parang kahinaan iyon. Isang matandang lalaki na nagmamakaawa sa phone para tulungan siya. Umiti sila, nagkantyaw. Tingnan mo, iiyak na yan susunod. Akala niya importante siya. Lahat importante hanggang dito. Napansin ng mga pasahero ang pang-aasar ng officer at may mga sumabay sa nerbiyos na tawa para bang mas ligtas ang pagsang-ayon kaysa manahimik. Complicit ang crowd, ayaw hamunin ang otoridad. Pero hindi lahat. Yung batang lalaki kanina ay humila sa manggas ng nanay. Mama, sinasabi ko sa'yo, si Manny Pacquiao yon. Pinatahimik ulit siya ng nanay, pero ngayon ay nanatili ang tingin niya sa lalaki sa sulok. May pamilyar sa postura, sa paraan ng pagdadala sa sarili kahit inaapi. Tapos na ang tawag ni Manny, isinilid ulit ang phone ng parehong kalmado. Hindi siya nag-away. Hindi tumaas ang boses. Tumayo lang siya, naghihintay. Ang katahimikang iyon at pagtanggi na masira ay mas nakabagabag sa mga officer kaysa kung sumigaw siya.
Bakit nakatayo lang siya dyan, bulong ng isa sa kasama. Ewan, baka tanga. Pero nag-iba na ang tiwala nila. May kakaiba sa lalaking ito na hindi tugma sa imahe na ginawa nila. Lumapit ang businessman na may kape sa isa pang pasahero. Sino ba ang tumatawag ng ganyan? Hindi naman desperate ang dating. Parang kontrolado niya. Lumakas ang bulungan. Baka importante nga siya. Bakit hindi pa siya umalis? Sino ba tinawagan niya? Kumalat ang suspense na parang apoy. Si Manny, na natiling tahimik, matatag ang tingin, kalmado pero hindi natitinag ang katawan. Sa loob, naisip niya ang bawat Pilipinong tinaboy sa border, inihiya ng mga may kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pride niya. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng mensahe. Lumipas ang mga minuto. Naramdaman ng mga officer ang pagbabago sa mood ng crowd, naging restless sila. Nawala ang talas ng pang-aasar. Sa wakas, malakas na tumawa ang isa para itago ang discomfort. Hulaan ko, tinawagan mo ang presidente. Akala mo may pakialam ang importante sa'yo na nakatayo ka dyan na tanga. Mahina ang tawa ng mga pasahero, pilit. Nanonood na sila ngayon, naghihintay ng kung ano. Hindi nila alam kung ano, pero nararamdaman nila. Bumulong ulit ang batang lalaki, mas malakas ngayon. Si Manny Pacquiao nga yon. Tingnan mo ang mata niya. Tingnan mo ang kamay niya. Siya yon, mama. Nahuli ang hininga ng nanay. Alam niyang tama ang anak. Naglagay siya ng kamay sa bibig, nanlaki ang mata, pero hindi pa sinabi ng malakas. Hindi pa. Nanatiling tahimik si Manny. Hindi niya kailangang ipahayag kung sino siya. Ang katotohanan ang maghahayag sa sarili. Tapos, habang sumandal ulit ang mga officer sa upuan, ngumingisi, narinig ang mabilis na yabag ng paa sa hall. May grupo ng senior airport officials na naka-crisp uniform ang dumating ng mabilis sa terminal doors, urgent ang itsura. Tumingin ang mga pasahero habang naghahanap ang grupo sa hall. Natigil ang tingin sa lalaki sa sulok. Agad nagbago ang mukha ng lead official, mula tension hanggang recognition, saka panic. Manny Pacquiao. Bulong niya halos ng hihinayang. Napahinga ang crowd. Natigilan ang mga officer. Gumana ang tawag sa phone. Nagbunga ang katahimikan. At sa mga susunod na sandali, baligtad na ang balanse ng kapangyarihan. Sino ba talaga ang tinawagan ni Manny? At ano ang mangyayari kapag lumabas ang katotohanan? Manood ka pa. Malalaman na ng buong hall. Ang immigration hall na puno kanina ng tawa at pang-aasar ay biglang naging mabigat na katahimikan nang dumaan ang grupo ng senior airport officials sa crowd. Matulis ang tunog ng sapatos nila sa tiles, mabilis ang hakbang, masikip ang mukha sa pag-aalala. Lahat ng pasahero ay tumingin. Natigil ang usapan sa kalagitnaan. Kahit ang smog ng ngiti ng businessman ay nawala nang lumapit sila sa tahimik na lalaki sa sulok. Tapos nangyari ito. Nagbago ang ekspresyon ng lead official mula determinado hanggang purong disbelief. Nanlaki ang mata, nakababa ang panga, at sa rush ng recognition, sumigaw siya ng mga salitang kumalat sa buong hall. Manny Pacquiao. May halinghing sa buong kwarto. Ang batang lalaki na matigas ang paniwala ay ngumiti ng may tagumpay. Tingnan mo, mama, sinabi ko sayo. Napuno ng luha ang mata ng nanay. Hindi lang siya tumitingin sa celebrity. National hero ang nakikita niya. Ang batang dating nagtitinda ng tinapay sa kalye, nagdala ng buong bansa sa boxing ring, naging senador na lumalaban para sa mahihirap. Nagsimulang magbulungan ang crowd, tumaas ang boses ng paunti-unti. Si Manny Pacquiao yon, ang champ. Si Senator Pacquiao pala dito. Natigilan sa upuan ang mga officer na nang-asar sa kanya. Natunaw ang smog na itsura sa horror. May isa talagang nahulog ang passport na hawak, lumipad sa sahig habang nanginginig ang kamay. Lumakad pasulong ang lead official, malakas ang boses, puno ng panik at respeto ang bawat salita. Sir, sobrang paumanhin po namin. Pakiusap, patawarin niyo po ang pagtrato na to, wala po kaming kaalam-alam. Si Manny, nakatayo ng kalmado, hawak pa rin ang passport, ay binigyan siya ng maliit na tango, magalang. Hindi siya tumaas ng boses kahit isang beses. Hindi niya kailangan. Ang dignidad niya ang nagsalita. Nilunok ng malakas ng officer na sumigaw kanina, maputla ang mukha.
Sir, misunderstanding lang po, Toti. Pero natigilan ang dahilan sa bigat ng katahimikan ni Manny. Ang matatag at hindi kumukurap na mata ng boxer ay nagdadala ng bigat ng mga taong pinagdaanan ang kawalan ng respeto, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang mga kababayan. May isa pang official na lumapit kay Manny, bahagyang yumuko. Senator, sumama po kayo sa amin. I-expedite po namin agad lahat. Lumapit ang mga pasahero, itinaas ang phones para kuhanan ang sandali. Ang dating tahimik na crowd ay ngayon ay puno ng excitement, iba na ang tono ng bulungan, pagkamangha, pagmamalaki at kahihiyan. Hindi nila nakilala. Isipin mo, ganun tratuhin si Manny Pacquiao. Sobrang kalmado niya. Ako siguro sumabog na. Ang businessman na ng asar kanina ay hindi mapakali, iniwasan ang tingin. Natunaw ang dating yabang sa harap ng revelation. Narealize niya nang huli na siya ay kasali sa pagpapahiya sa isang national icon. Nagkagulo ang mga officer sa pagpapaliwanag. Sumusunod lang po kami sa procedure D. Stammer ng isa. Procedure, sigaw ng lead official, lumingon sa kanila. Tinuturing niyo bang procedure ang pagpapahiya? Tinuturing niyo bang procedure ang kawalan ng respeto? Walang sagot ang mga officer. Ang dating katahimikan nila na ginamit para magpakita ng dominance ay ngayon ang humahatol sa kanila. At si Manny, nanatiling composed. Walang pagmamayabang, walang galit, kalmadong otoridad lang. Nang magsalita siya sa wakas, mahina ang boses pero parang kulog sa hall. Nakatayo ako rito ng tahimik, hindi dahil mahina ako, kundi dahil gusto kong makita kung paano niyo trinato ang ordinaryong tao. Dahan-dahang nilingon niya ang mga officer, saka ang crowd. Ang respeto ay hindi dapat ibinibigay lang kapag nakilala mo ang tao. Dapat ibigay ito sa lahat. Sumang-ayon ang mga pasahero sa bulungan. May mga pumalakpak ng mahina. Pinakamalakas ang palakpak ng batang lalaki, ningning ang mukha sa paghanga. Yumuko ang lead official. Senator, hayaan po namin na ayusin ito. Ang mga officer na ito ay haharapin agad. Hindi ito katanggap-tanggap. Sa unang beses, may takot na lumitaw sa mukha ng mga officer. Alam nilang tapos na ang kapalaran nila. Pero si Manny, kalmado pa rin, ay nagdagdag ng huling linya. Huwag kayong magsorry sa akin. Magsorry kayo sa bawat biyaherong hinintay nyo ng walang respeto dahil ngayon ako iyon. Kahapon, isang walang boses. Sumabog ang palakpak ng crowd. May mga nagpunas ng luha, na antig sa kababaang loob ng isang taong pwedeng mag-demand ng special treatment, pero sa halip ay tumindig para sa dignidad ng ordinaryo. Kumpleto na ang pagbabago. Ang mga officer na dating tumatawa at yabang ay ngayon mukhang bata na nahuli sa akto. Ang mga pasahero na dating tahimik at judgmental ay ngayon nanonood ng may pagkamangha at kahihiyan. At si Manny Pacquiao, ang taong tinaboy nila, ay ngayon ay nahayag, hindi lang world champion, hindi lang senador, kundi simbolo ng lakas sa pamamagitan ng kababaang loob. Pero ang mga tahimik na salita ni Manny ay simula pa lang. Ano ang nangyari pagkatapos ay magpapanginig sa buong management ng airport? Hindi na pareho ang pakiramdam sa immigration hall. Ilang minuto lang ang nakalipas, puno ito ng pang-aasar at pagpapahiya kung saan tumatawa ang dalawang officer habang sinusubukang alisin ang dignidad ng isang tao. Ngayon, ang parehong hall ay puno ng pagkamangha at nerbiyos na tensyon habang pinoproseso ng lahat ang katotohanan. Ang taong tinaboy nila ay walang iba kundi si Manny Pacquiao, world champion, senador at bayani ng milyon. Ang mga senior officials ay pumalibot kay Manny ng may respeto, halos nanginginig ang boses habang sinusubukang mag-sorry. Sir, tanggapin po namin ang pinakamalalim na paumanhin, sabi ng isa. Hindi ito sumasalamin sa aming values, dagdag ng isa, nakatingin ng masama sa mga officer. Pero umiling ng mahina si Manny. Ang respeto ay hindi dapat depende sa kung sino ang nakatayo sa harap mo. Kung iba ang trato nyo sa akin dahil sa pangalan ko, ano naman sa mga manggagawa na umuuwi na walang dala kundi pangarap? Ano sa mga estudyante, magsasaka, mga ina? Wala ba silang karapatan sa respeto? Mas malalim ang sugat ng mga salita kaysa anumang parusa. Tumango ang mga pasahero, bumubulong ng sang-ayon. May mga nag-video pa nga ng speech ni Manny, sabik na i-share ang magiging viral moment. Lumingon ng matalim ang lead official sa mga officer. Iabot niyo ang badges niyo ngayon.
Nawala ang kulay sa mukha nila. Sir, pakiusap po. Misunderstanding lang po talaga. Sapat na. Sigaw ng official. Pinahiyan niyo ang isang senador, isang national hero at sa extension, bawat mamamayang dumadaan dito. Kayo ay sinuspindi agad pending investigation. Effective na yon. May halinghing sa hall. Nabasag ang yabang ng mga officer, pinalitan ng panik. Sinubukan ng isa na makiusap, basag ang boses. Senator Pacquiao, pakiusap po, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Tiningnan sila ni Manny ng kalmado. Matatag ang tono, hindi malupit ni mapagpatawad, determinado lang. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa hustisya. Nanahimik ako dahil gusto kong makita ang tunay niyong pagkatao. At ngayong gabi, ipinakita niyo ito. Hindi lang sa akin kundi sa lahat dito. Sumabog ulit ang palakpak. Nagre-record ang phones ng bawat salita. Sa unang beses, naramdaman ng mga officer ang ipinataw nila sa iba, public humiliation. Pero ngayon, deserved ito. Ibaba ng businessman na ng asar kanina ang ulo, nahihiya. Ang nanay na pinatahimik ang anak ay ngayon hinayaan siyang pumalakpak ng malaya, puno ng luha ang mata sa pagmamalaki. Baligtad na talaga ang agos. Patuloy ang lead official, matigas ang boses. Ay i-escort ng security ang mga lalaking ito palabas. Hindi na sila karapat-dapat mag-represent sa institusyong ito. Lumapit ang dalawang guard. Maputla at nanginginig ang mga officer habang inilalabas sa crowd. Wala nang tawa sa labi nila. Ang natira lang ay tunog ng yabag na sumasalamin sa pagbagsak nila. Nang mawala sila, humarap si Manny sa crowd. Lumambot ang boses, pero may bigat. Ang dignidad ay hindi ibinibigay ng titulo o uniforme. Ang dignidad ay pinaglalaban sa paraan ng pagtrato natin sa iba. Tonight, hindi ako naghanap ng special treatment. Gusto ko lang ng respeto, yung parehong respeto na deserve ng bawat tao rito. Natahimik ang hall, nanatili ang mga salita na parang mabigat na katotohanan. Para sa marami, paalala ito ng sariling karanasan, mga pagkakataong hindi pinansin, hindi pinahalagahan o pinatahimik. At nandito si Manny Pacquiao, hindi sa itaas nila, kundi kasama nila. May isang pasaherong nagtaas ng kamay, nanginginig ang boses sa paghanga. Senator, salamat po sa pagsasalita para sa amin. Pwede po kayong mag-demand ng privilege, pero hiniling niyo po ang hustisya. Ngumiti ng maliit si Manny. Ang hustisya ay hindi lang para sa makapangyarihan. Para ito sa walang kapangyarihan. Kung mananahimik ako kapag inapi, anong mensahe ang ipapadala ko sa libu-libong hindi makapagsalita? Sumabog ulit ang palakpak, mas malakas ngayon. May mga sumigaw ng mabuhay si Manny. May mga umawit ng pangalan niya. Yumuko ang lead official, humbled. Senator, hayaan po namin na i-escort kayo sa private lounge. Titiyakin po namin na may pinakamataas na respeto kayo. Pero umiling si Manny. Hindi. Sasama ako sa parehong linya katulad ng iba. Hayaan nating makita ng mundo na ang respeto ay hindi mabibili o mademand. Dapat ipakita ng pantay-pantay. Natahimik ulit ang hall, pero ngayon ay hindi nahatol ang katahimikan. Reverence na ito. Sa unang beses sa maraming taon, naramdaman ng mga pasahero ang empowerment sa lugar na iyon. Ang pagbagsak ng mga officer ay hindi lang tungkol kay Manny Pacquiao. Tungkol ito sa bawat biyaherong naramdaman ang pagiging maliit sa harap ng otoridad. At nang hakbang pasulong si Manny na may passport, ang dating hostile na immigration hall ay parang nagbago na. Ang mismong dingding ay sumasalamin sa aral na ibinigay niya, ang respeto ay hindi optional. Ito ay essential. Pero ang nangyari pagkatapos ng sandaling ito ay hindi na natili lang sa airport na yon. Kumalat ito sa buong mundo at ang mga konsekwensya para sa mga officer sa airport at sa mensahe ni Manny ay mas malaki kaysa inasahan ng sinuman. Sa oras na na-clear ni Manny Pacquiao ang immigration, nagsimula na ang kwento na lumampas sa mga dingding ng airport. Dose-dosenang pasahero ang nag-upload ng recordings online. Mga shocky videos na nakuhanan ang ngisi ng mga officer, ang tahimik na pasensya ni Manny, at ang nakakagulat na reversal nang makilala siya ng mga opisyal. Sa loob ng ilang oras, nag-trend ang hashtag sa social media, #respecto o #Manny Pacquiao, #silent but strong. Milyon ang nag-click, nag-share, nag-comment.
Para sa ilan, nakakagulat na makita ang isa sa pinakasikat na atleta sa mundo na trinato ng may ganong contempt. Para sa iba, masakit na pamilyar, salamin ng sariling karanasan sa kapangyarihan, prejudice, at kawalan ng respeto. Mabilis itong pinulot ng news outlets. Nag-flash ang headlines, Immigration officers humiliate Manny Pacquiao, then learn the truth, from silence to strength, Pacquiao's lesson in dignity. Pinuri ang Manny hindi lang sa kalmado, kundi sa pagtanggi na gamitin ang fame bilang sandata. Sa halip na mag-demand ng privilege, pinili niyang tumindig kasama ng ordinaryong tao. At iyon ang lubos na tumama. Samantala, naharap sa konsekwensya ang mga officer. Naglabas ng public statement ang management team, kinukumpirma ang suspension at nangangako ng full investigation. Titiyakin naming hindi na maulit ito. Bawat biyahero ay deserve ng respeto kahit anong pangalan o status. Pero siguro mas malaking parusa ay ang public shame. Ang videos ng tawa nila, dismissive na salita, maputla na mukha ng harapin, lahat nag-circulate ng walang tigil. Gusto nilang magmukhang makapangyarihan. Sa halip, naging halimbawa sila ng yabang na nabagsak sa katotohanan. At si Manny, hindi siya nagtagal sa kanila. Sa halip, nakatuon siya sa aral. Sa isang interview ilang araw pagkatapos, ipinaliwanag niya. Malamig ako dahil alam kong hindi magtuturo ang galit. Makapangyarihan ang katahimikan kapag ginamit ng may dignidad. Pero gusto ko ring ipaalala sa lahat na ang respeto ay hindi dapat depende sa fame. Kung ganito nila ako trinato, isipin niyo kung paano nila trinato ang mga walang boses. Iyon ang tunay na issue. Tumama ang mga salita niya ng malalim lampas sa Pilipinas. Mula sa mga manggagawa sa airport hanggang pamilya sa maliliit na bayan, nag-share ang mga tao ng sariling kwento ng kahihiyan at paghatol. Naging higit pa sa viral incident ang karanasan ni Manny. Naging movement ito para sa awareness at pagbabago. Sa airport pa rin, sinabi ng batang lalaki na nakakilala sa kanya sa nanay, "Mama, gusto ko pong maging katulad niya balang araw." Hindi malakas sa kamao pero malakas na ganun. Umiti ang nanay sa luha. At pwede mo, anak. Dahil ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng sigaw. Ito ay sa paraan ng pagdadala mo sa sarili kapag laban ang buong mundo sayo. Ang mga pasaherong dating nanahimik ay nag-reflect na sa papel nila. Ang businessman, nahihiya sa dating paghatol, ay nag-post online pagkatapos, "Nakita ko ang greatness pero hindi ko nakilala. May natutunan ako ngayong gabi. Huwag maliitin ang kahit sino." Para kay Manny, ang insidente ay isa pang chapter sa buhay na puno ng resilience. Mula sa pagtitinda ng tinapay sa kalye noong bata hanggang sa pagharap sa pinakamahusay na fighter sa ring, naniniwala siya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa titulo, kundi sa kababaang loob. Kaya nang lumabas siya ng airport papunta sa gabi, walang sama ng loob na dala, renewed conviction lang. Inihalin tulad niya ang kahihiyan sa inspirasyon. Ginawa niyang aral sa mundo ang katahimikan. At sa paggawa noon, napatunayan niya ulit kung bakit hindi lang siya hinangaan ng milyon bilang boxer o senador, kundi bilang isang lalaki na ang kababaang loob ay mas nagniningning kaysa fame niya. Kung naniniwala kang hindi dapat hinatulan ang tao batay sa itsura, type respect sa comments at mag-subscribe para sa higit pang makapangyarihang kwento tulad nito.